Isang mapagpalang araw po, sa inyong lahat mga kabisnes. Kumusta na po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At samahan niyo po ako mga kabisnes sa simpleng vlog na 'to at kakain muna tayo. Ayan, yung yung ulam ko po mga kabisnes, 'yan. Tsaka 'to, nagbiyahe po ako mga kabisnes, ngayon kasi Biyernes ngayon at medyo maganda-ganda yung biyahe. Ayan. Kain po tayo mga kabisnes. Tsaka doon pala po sa sa mga kabisnes natin na mga nagmamalasakit po sa atin, sa akin, sa pamilya ko, siyempre, at yung mga komento po nila na kung babasa nyo po mga kabisnes, para sa akin po, hindi po sila nagbabas. Kasi malasakit din po nila sa business ang mga sinasabi po nila dahil ang sinasabi nila dahil batayan lang din po dun sa mga nangyayari mga kabisnes. Kaya paulit-ulit po ako na naghihingi ng pasensya sa inyo mga minamahal na mga kabisnes na sa akin yung mga pagkakamali. Pero kung sinasabi nyo na ako tumalikod sa kabisnes official, ay malabo po yung sinasabi nyo mga kabisnes. Na lang po talaga ako kasi medyo mabigat po talaga yung suliranin ko na nangyari sa akin nung bago mag-December, January, yan. Talagang baon talaga po ako. Kaya pasensya na po talaga kayo sa aking mga kabisnes kasi alam niyo naman po si Kuya Damulag wala din naman pong kakayahan pagdating po sa malalalim na mga problema kasi halos ngayon lang din po ako nagseryoso sa buhay mga kabisnes nung sa kanila po ako ni Kuya Kabisnes kasi nung mga panahon na wala pa po ako sa kabisnes official, wala din naman pong yung kung saan po ako nakatrabaho, doon lang. Wala po, hindi po ako nag-iisip ng kung anong bagay na kumbaga yung mayroon akong kinabukasan na uunlad ganyan. Kung ano na nakita ko, yun lang. Sige lang, gastos lang ng gastos ko lang ng mga Hindi na po ako nag-iisip na mag-ipon o anong bagay na para sa pamilya o mga business. Pero sa ngayon, malayong malayo po na dahil ang sinasabi nga po ng iba na wala akong utang na loob sa ka-business family, ay malabo po yun mga ka-business. Hindi po, wala po yung katotohanan. Kahit kailan po, hindi po ako tatalikod sa ka-business family. Nandito na po. Tagos, nakabaon na po yan. Matindi pong pagmamahal ko sa ka-business family. Ayan po yung Siguro, pasensya na po kasi talaga kasi ang nangyayari po talaga sa akin mga ka-business. Bali talagang nabaon ako sa problema mga ka-business. Sabay-sabay. Yun. Yun nga. Hindi ko sukat akalain na may marami pa rin po ang
nagmamahal sa akin, mga ka-business. Thank you very much po sa inyo sa walang sawang na suporta at malasakit niyo po sa akin, mga ka-business. Siyempre nandiyan po sila ni Kuya, Ate, Papa Dins, Boss Dave, siyempre Mas Budang. Pasensya na po kayo, Kuya, Ate, talagang ano, ako po talagang nagkukulang, mga ka-business. Talagang nanghihingi naman po talaga ako, kaso lang wala po talagang magawa kasi kung halimbawa po na papasok po ako nung mga time na yon, wala din po magbabantay sa ospital, wala rin po pong ano, pagkagulo po ng isip ko nung mga time na yun, mga ka-business, yung mga pagsubok sa buhay. Pero dahil po sa inyo, nakakayanan ko po yung mga problemang mga ganitong bagay dahil po sa pagmamahal nyo sa akin, pamilya, mga ka-business. Thank you very much po ulit. Yun, ngayon po, mga ka-business, kakarating ko lang din magbiyahe. Tapos hinanap ko po si tatay sa parting dito sa ano ng Bulacan. Kasi nandun na po siya. Pero hindi ko pa rin po siya nakita na nagmotor po ako kasi ang ginagawa po daw nila ngayon, mga ka-business, nung sinamahan niya na tao, naghahanap po sila ng ano, ng niyog na isa ang mata, yung kumbaga isang mata daw po na niyog kasi nag nag-aano daw po sila ng mga gamot, ng mga parang maglalangis po sila sa ano, tawag yun, mag-imbento po sila ng mga gamot para sa mga karamdaman po siguro, mga ka-business. Di ko lang po alam kung anong ano nangyari kay tatay, mga ka-business. Mayroon naman nagsabi na sumama daw siya kasi may pang-aasa pang pangka, kasi mayroon pang pangako sa kanya na may bigyan siya ng lupa doon. Pero nabigyan po kong hanapin sa tatay ngayon, mga ka-business, kasi hindi ko po siya nakita. Pero may nagsabi po sa akin na bukas darating daw yung tao na sinamahan niya, kasi yung asawa nga nag-alala din po sa kanya, mga ka-business. Sa ang kanyang asawa. Kain po pala tayo, mga ka-business. Yung oras pa pala dito sa amin, mga ka-business, alas 12 na. Yun. At ano po pala, mga ka-business, si tatay po pala, pagka ano po, iba-vlog po siya bukas kung ano po, para ma-update din po kayo, mga ka-business. Ano pala, kay Ma'am Tilma Payupay, maraming salamat po sa iyo, ma'am. Sana kung saan ka man po ngayon, lagi po kayong mag-iingat. Shout out po sa iyo, ma'am. Thank you very much po sa tulong at pagmamahal niyo po sa akin. Sana lagi po kayong nasa mabuting kalagayan, ma'am. Ganun po sa Jocelyn Torres, maraming salamat sa suporta niyo po sa akin. Jocelyn Torres po, kababayan ko po yan, mga ka-business. Tsaka sa kapatid ko sa Inigaran, tagal na rin tayo na hindi nagkausap, o tumawag ka man lang sana para magkausap-usap tayo kasi hindi na kita makontak.
sa mga kapatid ko diyan na hindi pa ko pa nakita, mga pamangkin ko, sana mapanood niyo 'to. Sana tumawag na naman kayo sa tito niyo o sa kay tita niyo Inday na kung halimbawa lumapit kayo do'n para magkausap-usap tayo. Kasi mula nung pagkabata niyo, matanda na ako, hindi pa rin tayo nag-uusap, 'yun. Sana sa atin na pamilya, hangad ko lang din sana na kahit paano magkita-kita tayo para makilala ko rin kayo, makilala niyo rin ako mga ka-business, 'di ba? May mga ka-business tayo diyan na ano sa Hiligaran, sa Bato. Mga pamilya ko diyan sa Sindag, Rogonya, sa nanay. 'Yun, siyempre kung meron po akong nakakilala sa kanya, 'yun, sa mga pamangkin ko, puwede niyo po silang pakisuyo na tawagan man ako o kaya mag-comment sila, ayun. Para gusto ko rin po sana na mag-usap-usap po kami para gano'n po. Siyempre masaya din po kapagka buo yung pamilya, mga ka-business, 'di ba? At sa mga pamilya ni nanay, 'yun, kahit isa wala po talaga akong nakita, mga ka-business. Sa kapatid ni nanay, wala po akong nakita. Sa mga pamangkin ko sa kay nanay, wala po, hindi ko rin po doon nakikita, mga ka-business. Wala po akong nakikita sa kanila. Sana po mga ayun, kain po tayo, mga ka-business. Hmm. Hanggang lang po, mga ka-business, balikan ko po kayo, mga ka-business. Ayun po, mga ka-business, balik po tayo doon sa ano kay tatay, bakit siya sumama doon, na grabe yung pag-alala ko, mga ka-business. Sa atin kasi parang hindi niya rin naisip na nag-aalala ako sa kanya. Kaya ganun yung ano, yung ginawa niya sa akin. Biniwan niya ako dito. Grabe yung pag-alala ko sa kay tatay, mga ka-business. Kaya nga mula nung December, hindi po ako nakapag-vlog sa kanya, mga ka-business, kasi wala po siya. Nung nakaraan na balitaan ko sa yun nga, nangako sa kanya na kaso ngayon naman sa iba naman siya sumama. Ayun, mahirap tayo. Sana kung panood mo to, kasi si tatay po nanonood din po sa YouTube sa kaibigan niya. Kaya sana kung mapa-upload ko to bukas, tapos kung saan ka man, dapat umuwi ka na, kasi nahirapan na rin ako kakahanap sa'yo. Ayun. Siyempre nag-alala ako sa'yo kung saan ka ngayon. At tigilan mo na yung sinasabi mo na paggagawa ninyo ng mga gamot-gamot o anong bagay na wala namang yan eh. Sa inyo siguro may mga tawag yan. Pero hindi naman importante na yan. Dami-dami ng mga gamot na nagtitinda ng gamot dito. Bibili na lang. Wala naman kayong yung tawag nito, pagdaanan na para gamutin yung mga ginagawa na invention na mga gamot ninyo. Yun.
Kaya uwi ka na Tay, kung mapanood mo 'to, uwi ka na kasi nag-aalala ako sa'yo. Ayan. At yun nga, dami-dami ko pang mga suliranin na mga problema, tapos, ah, dadagdagan mo pa. Sana ano, bukas umuwi ka na at ma mapag-usapan natin yung ano, kung anong dapat natin gawin. Kumbaga, kung uuwi ka na lang ng probinsya, kung yun ang gusto mo, ayun, para may katulong-tulong din dun si Inday sa mga anak niya, pagbabantay sa hinigaran. Yun. Kasi pag dito, maya-maya, kung saan ka na naman pumupunta, sabi mo, nag-asawa ka na dito, wala naman pala. At sumasama ka na kung kanino-nino. Mahirap Tay na ano, hindi ko naman sinasabi na pinagsasabihan dito ng ano, ng mabigat. Pero dapat talaga intindihin mo naman sana ako na nag-alala sa'yo. Yan lang Tay. Sa tao naman na nagsama sa kanya, sana paalam niyo muna bago po kayo magsama ng tao, kasi baka di niyo po alam na mayroon pong anak na nag-alala po sa kanya. Ganun po yung mga kabisnes. So kung halimbawa na medyo nasaktan ka sa sinasabi ko, pasensya ka na kasi nag-alala po talaga ako kay tatay, mga kabisnes. So doon sa mga kabisnes natin na nagbigay ng kanilang opinion, yun, mga komento, maraming salamat sa inyo mga kabisnes. At kahit ano pang sasabihin ninyo, at karapatan nyo po yun, dahil ako po yung may mali, mga kabisnes. Kaya pasensya na ulit. Tsaka yung ano, yung kapatid ko na dyan sa hinigaran, sana kung nandyan na si tatay, alagaan mo rin po si tatay. At sana naman kung mapanood mo ito, tawagan mo ako para maisabi ko sa iyo kung kailan si tatay uuwi dyan sa probinsya, para masundo mo siya sa pier. Para dito kasi ano, nagsasama na siya sa mga ano, kung ano yung mga tao na kung anong mga ginagawa ng mga eksperimento sa buhay. Mga business. Kaya siyempre hindi niya alam yun na matindi yung pag-alala ko sa kanya. Kaya doon sa probinsya, yung mga apo niya doon, yun, ano siya, maalagaan niya. Tapos para hindi na siya gala ng gala. Kasi nung nakaraan po mga kabisnes, sinabi niya na uwi siya, pero dadalhin niya daw yung kanyang asawa. Yung kanyang syuta. Hindi ko nga alam na ano. Kaso lang, ang pinaka mabigat dyan, kasi siyempre, yung babae, mayroong asawa. Hindi ko lang alam kung hiwalay o ano po, mga kabisnes. Pero mayroon pong nakarating sa akin na mayroon na daw asawa yun. Pero hiwalay na rin yata, hindi ko lang alam. Kaya siguro, nung may mga nagsabi sa kanya na mayroong asawa,
Yun kung saan-saan yun naman ang ano niya, kung saan-saan naman siya nagsasama mga kabisnes. Tsaka ano, sa mga tiyahin ko sa namungsod kan dun, mga pinsan ko, sana kung mapanood niyo po ito at kung mayroon naman tayong mga ka-business diyan sa Kanduni na nakakaalam sa kanila, sana mag mag-comment sila sa ah, dito sa may comment section sa para mabasa ko at makahingi man lang ng number nila kasi malalaki na ang mga sigurado ngayon, mga malalaki na po yung mga kanilang mga anak na magsasalubong lang kami sa daan. Hindi ko hindi ko na rin makilala mga ka-business. Ayun. Dito sa Maynila, lungkot at saya ang dulot ng pamumuhay. Kailangan maging matatag ka sa mga pagsubok dito. Hindi katulad sa probinsya na walang problema. Mga pagkain, walang problema. Yun. Ang kakapusan lang po doon sa probinsya, pera. Kasi medyo talagang mahirap ang pera sa probinsya mga business. Nung bata pa ako, naalala ko po yung nagkakarga tapas yung tubo na kinakarga sa truck. Ayun. Madaling araw pa lang, magtatagaan na ng tubo para mayroon ikarga. Pagdating ng 10, matatapos yun, gabi na. Mga ka-business, ang hirap ng trabaho ang hirap ng buhay talaga sa probinsya mga ka-business. Hindi po katulad dito na na medyo malaki-laki ang sahod doon po kasi napakaliit lang. Nung sa probinsya ako, 10 piso isang araw. Yun. So, yun po mga ka-business, mga kapapi. Pasensya na po kayo kasi nagkamali na naman ako mga ka-business. Yun. Sana dumating na rin po sa atin bukas para lalo na po rin panatag yung loob ko at makapasok na ako ng tuloy-tuloy sa kanila ni Kuya. Sana matapos na rin yung problema ko mga ka-business. So hanggang dito na lang po ang simpleng vlog na to mga ka-business. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin at yung kaibigan ko si Jello, yun, shout out sa iyo, ingat ka lagi sa laro. Yun kay Jennifer Galasca Bungalan, yung kay Oscar Bungalan, yun, shout out sa iyo, bye. At sa Pungtuda, yun, ingat kayo sa pagbabiyahe mga kapatid kong driver. Yan, si Wiyong, si Bullshit Big Time yan. Ayun po kasi yung pangalan pala, si Bullshit. Daw po yun, pangit daw po yun, pero yun po ang namin, masulid na subscriber ni Kuya ka-business yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagsama niyo sa simpleng vlog ito. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Biraban lang po kayo mga ka-business.